Alright, Rider 150 charging regulator problem. So ayan, kung titingnan natin 11.4, testing natin yung volt meter. Testing natin kung ilan ang reading ito. Yan 11. Sige daw, pantarin mo parang boots. Basic. So ayan, bagsak, kitang kita, wala talagang pagbabago. So basic na basic lang. Check muna natin yung regulator. Ayan, nakabagsak na. Okay, napalitan na natin. Bali yung pinang-try nga pala natin is kulay black. Pwede rin naman yan. Check natin. Sige doy, padya ka maboots. So walang pagbabago. Sabihin hindi sa regulator ang sira, baka dito sa stator. So ayan, check natin yung stator. So ayan, bago natin baklasin to, check muna natin dito sa socket kung okay yung mga supply nya. Kasi itong positive battery, okay yung papunta niyang battery, ito yung ground, check natin yan, okay na. Then sa pag check nga pala na stock na wiring ng ganito, dapat naka-ground. Then test tayo dito, wala. Test tayo dito, wala. Medyo rep natin talaga. Dito sa kabila, ito yung connection papuntang stator, wala. Kaya nagduda ako dito na baka ay naka-full wave. Naka full wave ito, kaya hindi talaga gagana yung mga gantong regulator. Alright, so ayan, ito yung i-testing natin na regulator. So ito yung isasalpak natin pang TMX Alpha. So ayan guys, kung mapapansin natin na 11.7 pa rin. So naikabit na natin to. Pero pag sinamping mo siya, umabot siya ng 12.7. Mahina yung pasok ng kuryente galing dito. So bubuksan talaga natin ito. Check natin yung pagka full wave. Check natin kung saan sila nag-tap, kasi mababa pa rin yung voltahe. Kunti lang yung pinagbago niya guys. Alright, so talaga mag-check tayo nito. Let's go. Parang boots, kamusta? Palit interior. Basic? Basic boss? Basic? Basic. Yan o. Basic. Alright, baklasin na natin ito. Alright guys, nabaklas natin itong crankcase nitong Rider. At ito na nga. Ito na naging sanhi. So ayan, kung mapapansin natin, stock lang din yung pagka hindi pa naman siya na full wave. So stock pa rin, stock wiring, stock regulator. So ang naging problema lang is itong ground, ayan, sunog na. Kaya pala napagkamalan nating naka full wave siya kasi wala na yung ground. Ito na rin nakakabit. Then pag pinadyakan mo siya, magkakasupply siya ng, mahina nga lang yung supply niya. Ayan, ito yung ground niya oh. Ayan, putol na, sunog. Kaya pala hindi siya tuminuti, no? Hindi siya nagkakarga ng maayos. Ayan, dito ang problema sa ground ng stator coil charging. So total, nabaklas na rin natin. Diretso full wave na lang din natin para mas maganda yung charging niya. Mas malakas magkarga. Ayan. So ito, diretso full wave na natin to. Ito, i-connect lang natin ito dito, itong ground. I-connect natin yan dito sa may wire na ito palabas. Yung kulay white.
Then ito, tatagkalin lang natin to dyan. Pagkakakabit yan, tagkalin lang natin yan. Pero magkakabit pa rin dapat yan. Ayan. Then ito, kukonek natin dito na. Ito na yung magkukonek. So huwag na natin itong galawin. Yan yan. Alright, so diretso full wave na rin natin to para hindi naman sayang yung pagbaklas natin. Total na baklas na rin natin. Ayan, gawin na natin to guys. Let's go. Okay guys, bali na ihinang na natin, na full wave na natin. Then ito yung ground. Binalutan lang natin ng shrinkable tube. Then kinibol na lang natin dito kasi ang hirap ng i-tape, pero safe naman yan. Hindi naman yan pasatitikan. Then dito, pinalutan lang rin natin yung dating nakakabit dito. Ayan, hininang lang natin ng mayos. Then dito, so ayan, ikabit na natin. Let's go. Okay na, isalpak na natin. The moment of truth. Ayan, testingin na natin. Okay, padyak, paring boots. So ayan, i-charge muna natin. Sinaksak muna natin kasi drain na drain yung battery niya eh. Kaya hanggang 13 volts lang siguro. Ayan. I-full charge muna natin to, then check natin yung ano niya, reading. Charge. Alright. Alright, check natin na hindi nakakabit yung battery. Tagalin mo yung ano, ground. Tap mo to. Oh. Pumapalo ng 15.1 15.7. Then rev mo. Okay na. Goods, okay lang to. Pag nire-rev naman is bumababa siya ng 14. Ibig sabihin na goods yung pagka full wave natin. Kaya pag umaandar siya, hanggang 13 lang yung reading nito kasi lubat na lubat yung battery natin. So pag hindi naman nakasalpak yung battery is pumapalo naman siya 14 point something, then pumapalo pa ng 15 pag naka minor. Then pag nagre-rev naman, mag-idle is bumababa siya ng 14. So ibig sabihin na okay naman yung ginawa natin. So ngayon gagawin natin is charge muna natin to. Saksak natin dito yung pan-check natin para makita natin kung magkano yung, kung ilan talaga yung palo niya habang umaga. So yan, charge muna natin. Yan, malaking tulong to guys. Pwede nyo pan testing, then maraming magagamit to, charger, pan testing. Malalaman mo kung ilan yung voltahe ng battery. Ayan, makikita natin yan, lobat na lobat yan dahil pumapalo hanggang 25%. So yan, charge lang natin mga 1 hour. Okay.